Okay, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, good morning sa inyo. Kung umaga napanood niyo ang video ito, magandang tanghali o magandang gabi, magandang hapon, kung anong oras na napanood niyo ito. Mga kaibigan, dito mismo sa video ito, mismo sa bunganga mismo nanggaling. Sa bunganga mismo nanggaling ni Epifanio Labrador na siya ay dating nakulong, dating kriminal, dating nakapatay ng tao. Siguro tanggalin natin yung nakapatay, dating pumatay ng tao, kaya siya nakulong. Murder yon, murder. So ngayon sa mga supporters niya, sa mga tagahanga ni Epifanio Labrador, abay, wag nyo lang suportahan ang kriminal. Kasi nga ngayon pa lang pinaghahanap niya ng batas. Mismo sa bunganga niya lumabas yan. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, itong si Epifanio talagang naghahalusinate na dahil puro na halos problema ang dumarating sa buhay niya. Dahil sa ginawa niyang pag-alipusta, sa ginawa niyang paglaban sa banal na iglesia. Sa banal na iglesia at sa pag-alipusta niya at pagmura sa pamamahal ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Para mas lalong maintindihan nyo, ito yung video na mismo nagmura ang Epifanio Labrador na yan. Na hindi niya inaamin na siya si Richard Palacio. Hindi niya inaamin. Di ba? Hindi niya inaamin. Tingnan niyo mga kaibigan. Hindi nakakaalam. Dahil tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Iyon. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng Iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sa mga kapatid, ayun na. Narinig mismo ninyo at mismo sa bunganga ni Epifanio nanggaling na siya mismo nakulong at nakapatay ng tao. Kaya nako, mag-ingat na tayo sa sinusuportahan natin mga kaibigan, dahil baka yung sinusuportahan natin, pinapadala natin ng pera ay niloloko lang tayo. Sige, panoorin natin kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya tungkol sa iglesia, kung ano-ano pa yung mga paninira, at may mga pagbabanta pa. Panibagong kaso na naman ito, panibagong magiging kaso niya, grave threat na naman ito. Kasi basta sasabihin niya kung anong bawat ulo na ilista niya yung pangalan ng, lalo na yung mga kapatid na vlogger na sumisira daw sa kanya. Katotoo lang, wala namang sumisira sa kanya di ba? Sige, panoorin natin. Tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng Iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sanay din pumatay. Huwag niyo ko tinatakot dahil hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Di ba? Hindi raw dapat siya takutin dahil hindi siya nag-iisa. Pero ito yung pag-amin niya. Hindi nakakaalam. Dahil tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Iyon. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng Iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sa tuloy natin. Hindi nag-iisa si Epifanio Labrador. Anong sinasabi ninyo? Na si Richard Palacio ay ako? Kawawa naman. Anong sinasabi ninyo? Si Macanas. Meron ako nabasa doon si Manyas ako. Ang dami nila sinasabi na yung mga pangalan na yun ay ako. Masabi pa nila qualified tip na yung kaso ko. Aba, matindi. Kung qualified tip yan, mga bobo, biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, qualified tip, wala daw piyansa. Ito po ang nakakatawa dyan. Papupuntahin ko po yung mga tao ko sa Negros Oriental. Bibidyohan po namin yan. Huwag kayong mag-alala. Para lamang po patunayan na naninira lamang po yung Iglesia ni Manalo. Aboy, Richard Palacio may qualified tip. Ito. Kung para talaga mapatunayan mo na wala kang kasalanan, wala kang kasalanan, ganito na lang. Lumabas ka na dyan sa lungga mo at humarap ka mismo. Alisin mo yung face mask mo, humarap ka sa Iglesia ni Cristo, humarap ka sa batas, at ipaliwanag mo yung side mo. Kung hindi ka takot.
at kung wala ka talagang kasalanan. Huwag yung tago ka ng tago, tapos didepende ka na lang dyan sa mga vlog mo. Nasasabihin mong wala kang kasalanan, hindi ka si Richard Palacio, o hindi ka kung sino-sino pa ng mga aso dyan, di ba? Kung talagang wala kang kasalanan, di humarap ka. Wag mo nang gamitin yung mga aso mo o yung mga naloloko mo. Ha? Wag mo nang gagamitin sila. Ikaw mismo tumungo ka doon sa batas at humarap ka na hindi ako yan. Patunayan mo. Hindi ba? Patunayan mo. Kung hindi ka takot. Face mask mo nga, di mo matanggal eh. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw kasi ang pagkakaalam ko, kasi pinatanong ko po doon, mga minamahal ko mga kababayan, yung may-ari po nung computer shop, kasi pinaimbestigahan ko sa Negros Oriental pinaimbestigahan ko. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, computer shop, iniwan nung nagbabantay. Tama ba naman kasuhan ng qualified tip? Tapos Nobel? Ay, tinanong ko rin po yan sa abogado ko. Sabi ko nga po, mga minamahal ko mga kababayan, marami po tayong supporters. May kanina lang may nagpadala sa atin ng 80,000. Mag-isip kayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa tingin nyo, sa dami ng supporters ko, sa dami na nagbibigay sa akin ng tulong, sa tingin nyo ba hindi ako makakakuha ng abogado? Ay, nakakatawa naman di ba? Mismo sa bibig niya, sumabi na napakarami niya ng supporters, maraming nagbibigay sa kanya. Kung basta maraming nagbibigay sa kanya. Ganoon naman pala marami pala nagbibigay sa iyo ng pera. Ba't hindi ka makalabas? Ba't nagtatago ka? Di ba? Bakit mo kailangang pumunta diyan at magtago sa bundok o di kaya magtago sa madilim na lugar? Humarap ka para malaman ng taong bayan. Magpa-media ka kung may pera ka at sabihin mo sa harap mismo ng media. Huwag dyan sa social media lang na nakatago ka, naka-face mask ka pa. Ganun lang yung kasimple. Kung talagang totoo na wala kang kasalanan, hindi lumantad ka, sabihin mo. Lumabas ka, hindi ako yan, sabihin mo. At magpakuha ka ng gusto mo. Meron naman tayong bawat tao may kakilanlan, 'di ba? May kakilanlan. Magtingnan mo yung thumb mark, pwede magamit, 'di ba? Kung talagang hindi ikaw si Richard Palacio, 'di ba? Kung may mga valid ID ka naman, ipakita mo kung saan ka kung taga saan ka talaga. Ipakita mo na hindi ka 'yan, Kumuha ka pa ng mga barangay certificates, hindi kaya police clearance, NBI clearance para mapatunayan talaga na hindi ikaw si Richard Palacio. Huwag mo nang lukuhin ng tao, ganun lang 'yun. Napakasimpleng makilala at makita kung sino ka talaga. Napakadali lang. Kumuha ka ng kung hindi talaga maniwala sa ilang barangay clearance, police clearance. Ano pa? Kung hindi talaga NBI clearance, kumuha ka na ikaw nagpapatotoo na ikaw na hindi ka si Richard Palacio. Kung hindi NBI clearance, court clearance, kumuha ka pa. Ang dami-dami, di ba? Huwag yung tago ka ng tago tapos nakatakip ang mukha mo. Isa lang ibig sabihin nun, bakit ka lagi nakatakip ng mukha? Kasi nga may tinatago ka. At yun nga, pinaghahanap ka ng batas. Tapos deny ka ng deny, ialam naman ng mga supporters mo at ng taong bayan na talagang may tinatago ka, hindi mo nga maalis ang face mask mo o ilang buwan na yung nakaano sa bibig mo. Siguro nga hindi mo na yan nalalabhan. Di ba? Ilang buwan na? Ilang linggo lang, baho-baho na yan. Hindi ko talaga. Ibahin mo naman yung face mask mo, bumili ka ng iba. Huwag yung halos araw-araw mo nang ginagamit tapos hindi mo man lang mapalitan. Ano ba yan? Laging andyan yan sa bibig mo. Ano ba andyan sa bibig mo? Sa mukha mo at lagi mong tinatabunan. Di ba? Ay, kung talagang hindi ka si Richard Palacio, hindi ikaw yun, hindi humarap ka. Di ba? Tanggalin mo yan. Pumunta ka sa otoridad. Di ba? Umalis ka, tanggalin mo, pumunta ka sa syudad. Puntahan mo yung sa'yo. Puntahan mo ang Iglesia ni Cristo. Para hindi ka kasi hindi ka na aanuhin. Kaya nga, di ba? Pinapadaan tayo sa proseso, sa legal na pamamaraan. Doon tayo, wag yung puro ka tago. Bakit ka nagtatago? Di ba? May ka. Ang tatago ng kriminal, yung tumataka sa batas. Ganun lang yun.
talaga. Sobrang nakakatawa ang iglesia ni Manalo. Sabi ko nga, mga minamahal ko mga kababayan, 1% lang sa 100% sa dami ng Katoliko ang iglesia ni Manalo. Tama naman. Kaya nga sabi ko, kahit Tama naman si Pipanyo. 1% lang sa 100% ang iglesia ni Cristo. Pero ang tanong dyan, yung bang 99% na sinasabi mo, sigurado ka na lahat yan tutulong sa'yo? Sigurado ba na yung 99% na yan kampi sa'yo? At sigurado ka ba na yung 99% na yan lahat naniniwala sa'yo? Ganun lang yun, di ba? Kung naniniwala yan sa'yo, nako, di ba, napanood mo, nagrally pa lang yung mga, Katoliko, o ayun, nilangaw. Gustong kayahin yung kaisa ng Iglesia ni Cristo, hindi nila magawa. Di ba? Mas marami pa yung mga pulis at saka vloggers nandun. Wala. Tapos yan ang pinagmamalaki mo. O, di ba? Nakakahiya. kasuhan pa ako ng 1 milyong kaso, wala yan. Tai lang yung kaso na sabi na ganito, ganyan. Tarantado, parang sinabi nyo lang na kayo lang may kamag-anak na pulis. Parang sinasabi nyo na kayo lang. Ngayon, ipinagmamalaki na naman Ipipanyo Labrador na akala daw ng Iglesia na Cristo, tayo lang ang may kamag-anak na pulis. Bakit? Ano ba ang magagawa ng pulis sa kaso mo? Baka ngayong pinsan mo na yan, pag napatunayan pa na ikaw may kasalanan, yan pa ang huhuli sa'yo. Kasi yan, alagad ng batas yan. May sinusunod yan. At ako rin, dati rin akong alagad ng batas. Nga lang, nag-resign tayo. Nag-change tayo ng agency. Alam ko ang batas. Diba? Alam natin yan. Diba? Ang mga pulis, diba? Ang ano nila? Tagahuli. Paano yan? May warrant of arrest ka. Pag nakita ka ng pinsan mo, baka ipagkanulo ka. Ipagkanulo ka. Gaya ni Judas, pinagkanulo ang Kristo. Itinuro mismo doon sa, diba? Bakit ang gawin sa'yo? Ng pinsan mong pulis. May kamag-anak na NBI. Kayo lang yung may kamag-anak na sundalo. Hindi ko na po sasabihin sa inyo Pero gusto ko lang patunayan na kung merong koneksyon ng Iglesia ni Manalo sa pulis, sa NBI, sa mas marami po si Epifanio Labrador. Dahil kung tutuusin, tignan nyo, mas marami pong sumusuporta sa mga sinasabi po ng yung lingkod kaysa sa mga sinasabi ng mga demonyo, mga gago, mga siraulo, kulto, organisasyon, isang mafia na Iglesia ni Manalo ang naniniwala po sa akin. Mas marami po. Di ba? Kahit mas marami ka pang supporters, police, NBI, sundalo, pagsamasamahin mo na lahat ng mga pinsan mo, lahat ng mga supporters mo, pero hindi mo maiaalis ang katotohanan na tumatakas ka sa batas at pinaghahanap ka. Ganun lang yun. Kahit napakarami pa nila, wala silang magagawa sa'yo. Alam mo kung bakit? Hindi mo nga maalis. Sabi ko sa'yo, yung face mask mo. At kung gusto mo talagang patunayan na wala kang kasalanan, napakadali lang. Humarap ka, magpaliwanag ka, ipakita mo yung mukha mo, magdala ka ng police clearance, NBI clearance, court clearance na nagpapatotoo na hindi ka nga si Richard Palacio na may kasong qualified theft. Ganun lang yun. Napakadali. Very easy. Sabi lang narinig ko, very easy. Ikaw talaga. Mas marami po. Nakikita nyo naman yun sa comment section. At mas maraming natutuwa. At mas maraming nagsasabi na tama lang ang sinasabi ko. Yun. Nakadepende ka na naman sa nagko-comment at nagsusuporta sa'yo. Binibilang mo. Hindi nga siguro ang nagko-comment dyan, hindi nga aabot ng 1,000. Tapos ipinagmamalaki mo. Pinagmamalaki mo. Wag na oy. Alams na ng madla kung ano ang mga lihi mo. Di ba? Ayun mismo sa sinabi mo. Ayun mismo sa sinabi mo Dati kang
may karanasan at nakapatay ka, nakulong ka pa. Anong tawag doon? Kriminal. Oh, 'di ba? Ay nako. Puro katotohanan ang sinasabi ko. Ha? Mga kababayan ko, sa totoo lang, ang dami po nilang paninira. Ha? Meron pang mga iba dyan nagsasabi, nagnakaw daw ako ng ganito ng estudyante. Putang ina, magkano ba yan? Ha? Nalaman lamang ko, mga minamahal ko mga kababayan, 2.5, halagang 2.5. Ha? Halagang 2.5, pwede kong isampal yan kahit ngayon eh. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang. Ha? 2.5 lang na halaga, sabi nila. Ninakaw ko daw yung mga pera ng estudyante ko. Putang ina. Mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang daw ninakaw ko. Ha? 2.5 lang daw. Eh ano to? Baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung pera na to. Ha? 2.5. Diba? Nakita niyo mga kaibigan, ang dami talagang collection nitong si Epifanio. O, di ba? Ang daming collection, ang dami-dami nga talagang collection niya. Hindi natin alam kung saan galing yan. O, baka siguro hindi natin alam kung talagang yung sinabi niya na yung daily niya is 80,000 ang bigay sa kanyang mga supporters niya per day. Oh, ay mga 500 lang naman yun. 500 dilaw yun eh. Sana ipinakita mo yung mga lilibuhin. Oh, 80,000 tapos lang yun lang ang ipapakita mo. Parang niluloko mo na naman ang tao. Pinapakita mo. Tapos sino ba nagsabi sa yung 2.5 ang ninakaw mo? Wala namang nagsabing 2.5 ang ninakaw mo. Ikaw mismo. O kahit 2.5 lang yan, o kahit piso lang yan, basta ninakaw mo at ginamit mo yung authority mo, yung trust and confidence ng tao, qualified theft talaga ang tawag doon. O baka hindi mo alam yun. Nako. Sige. Lang nanakawin ko pa. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Ha? Alam ko na kung sino-sino. Yung nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Ha? Napansin mo mga kaibigan, magbabayad ng tao. Itong si Epifanio, 20,000 daw. Bawat ulo. Ulo pa lang yun, hindi pa kasama ang katawan. Hindi pa kasama yung binti at yung kamay. Ulo pa lang. So ngayon mga kababayan, lumalabas na rin. O di ba? Lumalabas na rin na talagang itong si Epifanio ay talagang may dugo, may dugong kriminal. Di ba? Gagamitin niya yung collection niya, yung pera niya para kasi sinasabi niya, kilala niya na ang mga tao kung sino-sino mga tao na ipapapatay niya. Ganon. Sige nga. Subukan mo nga para dumami lalo ang problema mo. Ganon lang yun. Pag marami kang nagawang kasalanan, maraming huhuli sa'yo. Diba? Ganon lang yun. Mismo itong video mo, panibago na naman itong pagbabanta. Ang tawag dyan grave threat na yun. Diba? Magbabayad ka ng tao, pwede na naman ito ikaso sa'yo. Hindi mo lang alam, pwede naman maging kaso. Kasi grave threat yun, di ba? Magbabayad ka ng tao, tapos bawat ulo, 20 mil. Di ba? Kilala mo na lahat. Siguro pati ako. Di ba? Pati yung ibang mga vlogger natin, tinatakot. Yung ibang mga kapatid nagbablog. Di ba? Tinatakot mo na. Wala na. Actually, yung mga Iglesia ni Cristo, sasabihin ko sa'yo, hindi yan natatakot sa kamatayan. Di ba? Kasi ang buhay ng tao sa mundo napakaiksi lang. Napakaiksi lang. Alam na natin yan. Diyan tayo tutungo lahat. Kaya hindi tayo natatakot dyan sa mga kamatayan na yan. Di ba? Kasi kung itutulot ng Diyos na mamamatay ka talaga. Ganun lang yun. Kahit anong gawin mo, may nagpapakamatay nga, hindi namamatay. Di ba? May inoperan nga sa utak, hindi nga namamatay. May kumakain lang ng lugaw, namatay. Di ba? Ganun lang yun. Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Ha? Kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Ayan na.
Nagbabanta na naman. Talagang grave threat yun. Grave threat. Oh, mag-ingat daw kayo. Oh, yung mga vlogger na naninira kay Epifanio, kasama na diyan lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga vloggers na ipinagtatanggol yung pamamahala na pinagmumura niya. Yun. Yan, katulad natin, pinagtatanggol natin ang pamamahala na pinagmumura niya, yung mga Iglesia ni Cristo na pinagmumura niya, sinisiraan niya. Oh, sino ngayon ang lumalabas na kriminal? Oh, 'di ba? Humanda kayo. Warning na naman 'yun. Grave threat. Oh, isang kaso na naman. Marami ka ng kaso. Qualified theft. Grave threat yun. Ano pa? Baka ang susunod yan, murder na. Oh, maliban pa dyan, ano pa? Ang kaso mo. Oh, yung cyberbullying. Ay, nako, ang dami-dami na. Sige, damihan mo pa. Pag umabot na yan ng 20, wala ka na talagang lupang maaapakan. Dahil kahit saan, may magtuturo sa iyo. No, 'di ba? Ganun lang 'yon. Nahahalata na. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Nako. Kung sino man yung nagpapakalat na 'yan. Pero hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo ganun kasiraulo. Kagago. Pero dahil sinabi ko to, malamang kakagatin to ng INC at malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Adto pa. Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko, 20 mil lang ang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Oo. Baka mamaya, Iglesia ni Cristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Isipin mo, siya na ang magbanta pero isisisi sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, 20 mil ang bawat ulo nyo. Pero mag-ingat kayo, baka ang magpapatay sa inyo Iglesia ni Cristo. Talagang naghahalusinate na. O diba? Naghahalusinate. Parang may sakit na ata ito sa si Epifanio. Si Richard Palacio. Naghahalusinate na. Isipin mo, siya ang nagbanta. Siya ang magbibigay ng 20,000 per head daw para ipapatay at pinag-iingat niya, pero ang gusto niyang mangyari isisisaan sa Iglesia ni Cristo. Wala na talaga. Tuloy natin. Yan ang masasabi ko. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, takot na takot po ang Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil alam nila, malalantad ko sila. Malalantad ko sila. Hindi po ako basta-basta malalapitan ng kahit sino, sa totoo lang. Dahil marami pong organisasyon at marami mga tao ang sumusuporta sa akin. Kaya bago kayo makarating sa akin, ewan ko na lang. Kahit sino ka pa. Alam ko, mga minamahal ko mga kababayan, gagamitin nila ang NBI, gagamitin ng pulis, gagamitin ng sundalo para lang po makuha ako, para patahimikin ako. Pero doon sa mga sundalo na hindi Iglesia ni Manalo, sana po kampihan niyo po ako. Yun. Dahil ang kalaban po. Ayun, napansin niyo mga kaibigan, humihingi. Humihingi na siya ng tulong. Takot na rin dahil bakit? Sabi niya, kampihan niyo ako sa mga sundalo na hindi Iglesia ni Cristo. Kampihan niyo ako. Kahit yung hindi Iglesia ni Cristo hindi nakakampi sa iyo, ang dami mo ng kaso Dami mo ng kaso, kakampi pa sa'yo. Ano yun, ulol? Ano yun? Sira ulo, kakampi sa kriminal. Yung mga sundalo at mga pulis, nagtatrabaho yan para mabuhay. Gampanan ang batas at ipatupad ang batas. Hindi para labagin ang batas. Ang trabaho niyan, hulihin yung mga nanlalabag sa batas at isa ka na dun. Yung mga sinasabi mo pa lang, pwede ka nang hulihin dyan. Natin dito, yung Iglesia ni Manalo. Kaya sana po support. Hindi na uubra sa amin yan ang mga sinasabi mong Iglesia ni Manalo. Hindi na uubra yan. Ano na yan? Luma na yan sa pandinig ng mga kapatid. Sanay ng mga kapatid sa pag-uusig na yan ang sinasabi. Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Manalo. Hindi yan totoo. Kahit sa sarili mo alam mo, walang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo meron. Tahan niyo po ako. Pero sa bagay, hindi ko na dapat sabihin yan. Dahil marami naman mga sundalo at pulis at iba pa mga departamento, lalong-lalo na sa NBI. Dahil may mga tiyuhin naman akong NBI.
Dalawa yan na chewing ko MBIs at sila ay nagpapaliwanag sa mga kasamahan nila na talagang gano'n. Na kaya lamang tayo pinag-iinitan ng Iglesia ni Manalo dahil nga sa nabubuking natin sila. Gano'n naman talaga sila pag nabubuking gumagawa ng istorya. Oh, so mga kababayan, alam niyo natin kung anong pinaka talaga na naiiwan nyo. Oh, wag natin itong anuhin. Kasi alam na takot na ito sabi nga niya sa mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na mga sundalo, kampiyan daw siya. Di ba? Nagmamakaawa. Di ba? Kawawa talaga. Kasi ang dami niya ng kaso. Oh, yung sinabi ko kanina na inamin niya na siya mismo may pinapatay. Dati rin siyang nakulong dahil may napatay siyang tao. Ito na yun. Tingnan natin. Pakinggan nyo. O ito na mga kaibigan. Ito na yung sinabi niya mismo. Pakinggan nyo. Nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Yun. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng Iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sanay din pumatay. Ha? Huwag niyo akong tinatakot. Dahil hindi ulitin natin. Pero ang pakay nila, ipatumba tayo. Ha? Pero, bilang dating naging mayor ng Batang Mindanao, ako po ay sa mga hindi nakakaalam. Yan na. Tulad nga ho ng sinabi ko, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo. Ayun. Pero sabi ko nga, siguraduhin lang ng Iglesia ni Manalo na ihaharap niya. So mga kapatid, di ba? Siya mismo, sa bunganga niya mismo, lumabas. Dati siyang mayor. Dating mayor na nakapatay, nakulong siya dahil nakapatay siya ng tao. O ngayon, mga kababayan, maniniwala pa ba kayo sa kriminal? Nako, wag na. Niluloko lang kayo. Di ba? Ginigisa kayo sarili nyong mantika. Ganun lang yun. Kaya wala tayong magagawa kundi wala yang magagawa sa isipan nyo kundi ang lumuha. Darating ang panahon, hindi niya nakakatulog na. Sobrang pag-aalala. Baka isang araw may dumampot na lang sa kanya. Baka pati yung pinsan niyang pinagmamalaki niyang pulis at sundalo, damputin na siya. Ganun lang yun. Napakarami ng kaso mo. So mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Sa hindi ko pa kasama sa aking munting channel ay pindot po ng subscribe button at bell button at i-bell all nyo na lang para sa susunod na video natin ay updated kayo sa mga balitaang nakakagulat na katulad nito. So maraming salamat sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Shoutout mga mahal na kapatid at maging sa hindi po natin kapananampalataya. Shoutout po sa inyo at mabuhay po tayong lahat.